Sumainyo ang Panginoon. Patulad po na ipinamanig natin sa pasimula ng pagdiriwang, tayo ngayon ay sa dakilang kamistahan ng pagpapahayag, pagpapakita at pagpapamalas ng Panginoong Kristo. Mas kilala natin sa tawag na tatlong hari o Epifania. So bahagi rin at sa pagkakataon na ito, ninais ninyo na sa araw na ito ay iyakin natin si Restituto sa kanyang uling hantungan. Sabi nga ako kung sa iba, ito ay yung pangalawang Pasko. Kasi yung unang Pasko ay nagpakita ang batang si Jesus sa mga pastol na Israel. Ito ngayon ay nagpakita siya sa mga pantas na hindi mga Israelita, hindi mga Hudyo, kundi mga pagano. Kung ituring ang pamahayag ng alin na pangkahalagang panawagan ng Diyos na inihahandog niya ang kanyang kaligtasan para sa lahat. Bahagi ko na nawa ay higit natin pakinabangan at pagkakataon na ito na magiging basihan ng ating pagdinilay habang inihatin natin sa ulingan si Restituto. Una, makita ko natin na alin na itong tatlong hari na ito, tatlong pantas na ito, mga tawagin natin ay mga naghahanap ng katotohanan. True seeker. At very universal yan. At maliwanag din naman na kung saan yung Diyos natin ay ibinibigay niya ng katotohanan hindi lamang sa mga mananampalataya, ngunit para sa lahat. Yung pananampalataya ay bahagi na kung saan ay pinamamanig na Jesus. Kaya kahit na tawagin natin itong mga itong naghahanap ng tala, naghahanap ng katotohanan, bahagi rin naman huwag natin kalimutan. Sabi nga natin ngayon, inihatid natin si Restituto, ano yung katotohanan? Hindi pala lahat ng katotohanan ay masaya. May masakit na katotohanan. At isa ito sa katotohanan na kinakailangan natin harapin, ang pagkawala ni Restituto. Ang bahagi na kung saan ay inihanda tayo ng Diyos sa ganitong mga bahagi ng pagkilos natin sa daigdig na ito. Sabagat anumang uri ng ugnayan ay dapat nakabase sa katotohanan. Bagaman may mga nagsasabi na kahit na isinasandan niyo yung katotohanan, maayos naman yung pagkasama sa ngayon. Pero hindi magtatagal yan. At kapag nag-iwalay yan ay magiging magulo. Pero yun po naman huwag natin kalimutan. Mahalaga ang katotohanan. At yung mga pagpipilay natin mula ako ng Pasko hanggang ngayon ay nagpapanyaya sa atin na alin na harapin ang katotohanan. At paalala rin natin, hindi dapat natin ginagamit ang katotohanan para sirain ang buhay ng may buhay. Sabagat yung katotohanan na dulot na Jesus ay katotohanan nagliligtas, hindi nagpapahamak. Pangalawa, anong
yung reaksyon. Yung nakita ko natin. Well, sabi nga natin anong katotohanan, pagkawala, kinakailangan natin din tanggapin kahit sa gitna ng ating naramdaman, pagkawala ng Instituto. Ito'y bahagi ng buhay na kinakailangan natin na lasapin. Nakakalungkot. Malungkot kayo. Kasi nakakalungkot talaga mamatayan. Hindi makatotohanan na ito'y matutuwa. Maliban na lamang kapag siguro yung namatay ay kalaban mo. Pero kapag ang mahal mo sa buhay namatay, talagang malulungkot ka. At yun yung katotohanan. At bahagi yun na kinakailangan natin lasapin sa daigdig na ito. Kaya nga tayo, meron tayong panahon ng paglulunsa. No? Meron tayong 7 days, may 9 days, may 40 days, na at meron tayong babangkutsa. Bahagi yun na kaakibat ng aming kultura na pinapayagan. Bakit? Masakit. Masakit ang mamatayan. Sa ibang edo, makita natin na mayroong dalawang main reaction. Yung pagkilala sa katotohanan. Si Herodes, anong nakita natin kay Herodes? Nagulumihanan. Nagkagulo. Bakit? Kasi nga, lumabas yung kanyang kalibat. Yung itinuturing natin, yung Mesiyas, yung hari ng mga Hudyo. Bahagi yun na kung saan ay siya ay nagpatawag, nagulo siya. Well, kapag talaga nagkaroon ng kamatayan, minsan talaga nalilito tayo, nagugulantang, nasisyak. Pagkakataon na kung saan ay minsan hindi natin makakayanan. Kanina ko, may nauna sa inyo, na minisahan natin, 21 years old. Bahagi yun. Ito si Restituto, 59 years old. Heart attack, biglaan. Kanina rin, biglaan din. Kasi aksidente naman yun. So bahagi yun na kung saan nakita natin. Ano yung ikalawang reaksyon? Kagalakan. Nagalak yung mga pantas. Bakit? Nakita nila yung talang. Nakita nila yung magbibigay ng liwanag. Natagpuan nila sa Jesus. Well, bahagi yun na huwag din natin kalimutan sa gitna ng ating kalungkutan na ang panahon ng kamatayan ni Anet ay tayo babalik doon sa ating Amang nasa langit. Makakapili namin ang Diyos sa kanyang kaharian. Yun yung pangako nung tayo ay binibigyan. Kaya kung tayo nagpapakabuti, hindi sapagat para mabutan tayo sa langit. Nagpapakabuti tayo kasi tayo ay mga tagalangit. Kailan tayo naging tagalangit? Nung tayo ay binibigyan. Kaya anong kinakailangan nyo? Pangalagaan lang natin yung biyaya ng tagalangit. Kaya nga, yung palagi natin paanyaya, tumugon tayo sa panawagan ng Panginoon may kapal, sumunod tayo sa kanyang mga utos, magsimpa tayo pag-araw ng linggo, mangumpisa tayo kapag tayo nagkasala, kung wala tayong kasalanan, at least mangumpisa tayo sa panahon ng Kwaresma at sa panahon ng Adviento, para kahit na anytime, kasi hindi natin alam, ulit tayo ng Lord, ay handa tayo. So, pero yung ipinangako na ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang langit at ipinagkaloob sa atin sa biyaya ng sakramento ng Kanya. Ang mahalaga lang ay pangalagaan natin yun. Pahayagan natin. At kung sakaling man mayroon pagkukulang, ay nakahingi ng tawad sa Instituto sa harapan ng may kapal.
At kung sakaling may mga hindi siya naibigay na hinihingi ng katarungan, ipanalangin natin siya. Isama niyo palagi sa inyong panalangin every time na kayo magsisimba. May bahagi mo sa ating isa na ipinagdarasal natin ang lahat ng mamahal natin sa buhay na yumauna. Pero tayo naniniwala natin, yun yung pangako ng Diyos. Makasama niya tayo sa kanyang kaharian. At yun ang pinangahawakan natin. Kung man siya may maruwang pa siyang pagkukulang, humingi tayo na siya'y lubos ng kaawa. Pero yun, ang huwag namin kalimutan. Walang pwedeng pumunta sa langit nang hindi namamatay. Maliban naman siguro kung tayo mismo ay si Jesus. Bahagi mo na kung saan yung makita po natin. Pangatlo, ang tatlong mago ay alin? Nagandog. Nagandog ng alin? Ginto, kamanyang, at mira. Ginto, pagkilala kay Jesus bilang hari. Kamanyang, pagkilala kay Jesus bilang Diyos. Mira, pagkilala kay Jesus na ang Diyos na naging tao na namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus at muling pagkabuhay. So bahagi yun na kung saan ay makinaw natin. Anong ihalay natin ngayon? Well, inihandog natin si Risituto. Yung bawat isa, yung panadalin natin, yung kalungkutan ninyo, ihalay ninyo sa Diyos. Yung inyong pagsusumikap, yung pagsusumikap natin, sabi nga natin, yung pinagmamalaki natin, tayo ay lumalaban ng patas sa gitna ng daigdig na ginagalawan natin. Yung ating pananampalataya, ialay natin sa Diyos. Naway natin lumanin yung ating pananampalataya sa gitna ng kalungkutan na dinaranas natin. Yung ating pag-asa. Pag-asa natin na nawa ay makamit ni Risituto ang biyaya ng buhay na walang hanggan at pag-asa ng bawat isa sa atin at tayo ay makahahawag sa gitna ng ating kalungkutan sa pagkawala ni Risituto. Napakahalaga natin, hindi na kailangan natin kaya nga po bahagi ng ating pagdiriwang yung offertory, yung paghahandog ng mga alay, ialay natin si Risituto sa harapan ng ating Diyos. At ano ba yung pwede natin ialay? Yung paghuling puntos, yung pagpapanibago. Sa tunay na nakatagpo kay Jesus, sa tunay na nakatagpo ng katotohanan, kung talagang tayo naliliwanagan, hindi tayo babalik sa dati nating daanan. Katulad ng tatlong pagpas, hindi na sila bumalik kay Herodes, nag-iba na sila ng pagpas. Siguro sabihin ni Father, maganda naman yung ginagawa ko, hindi dapat, mas maganda ngayon. Dapat ay alin, kung maayos ngayon, dapat yung pag-ios natin ay alin, mas maayos. Hindi pwedeng katulad lamang nung nakaraang taon. Hindi pwedeng katulad lamang kahapon. Bakit? Nakatagpo mo sa Jesus. Kaya nga tayo naniniwala, si Risituto, kapag nakatagpo mo sa Jesus, alin, magbabago. Alin, makakasama siya ng mga anghel, ng mga banal, ng mahal na Birhen Maria. Pero paano yun? Tayo mga naiwanan sa daigdig na ito, sa naon natin pagkukunan natin, yung tunay na sa panahon na ito, bahagi rin na nakatagpo natin si Jesus, ang tunay na katotohanan, papakibagong tayo ng Diyos. For the better, and even for the best. Bakit? Si Jesus ang natagpuan natin. Kahit nasa gitna ng ating
kalumpayan sa araw na ito sa pag-aangkin natin sa muling hantungan kay Restituto. Sana ito'y magbigay ng patuloy na lakas sa bawat isa sa inyo. Bakit? Ito yung dulong na Jesus. Kaligtasan at kaliwanagan. Kaya po, hayaan nyo magstayo po tayong lahat.